grade, mix ka sa concrete. Tapos, specification ninyo. Then, mga sizes or official sizes ng T-bar. Enforcement sa specification. So, yun sila, ano nga ito, mga specs. Kung makabasa mo sa structural plan, ang tawag sa NIS, ang siyang specification sa mga materials ninyo. So, dapat nakapili, nakapili prior sa inyong structural analysis. Then, kaya masulot ng inyong design load. So, syempre, ang inyong dead load. So, dapat, may aral ito sa inyong mga architectural plan para kabalo ka mo kung ano ang mga compositions ng dead load. Katuwa, ang live load ninyo based on the occupancy. So, for those na ever mga mixed-use building or other structures, so make sure you identify kung ano ang live load at each floor live load. Ang live load din, hindi siya purely occupancy. For example, this is residential building. This is residential. So, matabo nila sa ang inyong stairs is alleyway. Tapos the rest is units din. This is unit 1, unit 2, unit 3. Tapos alley is hallway. Ano tapos inyo live load? Ang live load nyo, hindi siya uniform. Hindi siya uniform all throughout. Kasi even though ang inyong general occupancy is residential, ang inyong hallway is not residential. Ang inyong hallway is access na siya for emergency na route. So, ang inyong yung live load, possible, this is 4.8 kPa. Tapos, inyong mga unit is 1.9 kPa. So, gabari ang inyong live load. Okay? So, ano ang inclusion sa ating live load? So, sa live load name, may aral sa mga live load cases. Okay? So, ano sa mga live load cases natin? Ang dali masulot ang live load patterns. So, I think sinyo mas design na encounter ng mga live load patterns. So, we have 100% ng occupancy, 75%, 50%, 25% live load cases natin. So, since live load natin, we need to project ang 100%, ang 75, 50, 25. Siyempre, ini siya is may aras ng pattern na alternate load. Tapos, may aras ang 2 spans loaded. Tapos, 1 span unloaded. Okay, so arrange mo sa pattern sa inyong live load. Alternate lang. So, dapat kung alin nyo, kung paano yung start live load, na realistic na siya, na pwede man siya kasi sa rooms. For example, ang unit 1 ang unit 3, wala siya upload. Tapos unit 2, may upload. Si unit 1, si unit 3 is may upload, si unit 2, wala upload. Or pwede man unit 1, unit 2, may upload, si unit 3, wala upload. So, dapat ang inyong pag-pattern is approximately matip sa 75, 50, 25. So, pagpili ito na half gig, patamit lang sa 50, so pilis maging 52, 48. Siyempre, yung mga ratio sa mga spans ng inyong mga rooms is nag-information mo. So, approximately 75% sa mga kitang sa lahat. So, nasa 75% na second floor, third floor lang, sa ground floor. Hindi. Pwede siya yung full yung third floor, yung second floor is 50. Tapos sa dalo is 50. The total is 75. Below na building na occupancy nyo. So, you can consider live load cases na rin. Second, ang third ulit, with load ninyo, considering ang 16 cases. 16 cases. Siyempre, 8 each frame. Yan ang last sa inyo na earthquake load. So, sa inyong earthquake load, 2 cases na siya. Okay? Hindi ba ang assumption natin for our earthquake load? Kasi this is your building frame. Dali na makadtong load. Kasi dali makadtong building. Dali mag-swing building. So, ang second case ninyo for your earthquake is reversal. So, dapat i-consider mo ang pag-sulit sa nito. So, distributed naman siya sa So, meaning, duwa ka case for the earthquake load. So, siyang need you prepare for your design load. So, may mo lang siya, may hanap ako sa inyong member configuration. Siyempre, prior to that is you need to identify ang
critical bends. Okay, so what do we mean sa bends? So sa building framing system, ang makita natin usually is ang framing plan. Okay, so aside sa inyong architectural plan, we need also to add ang structural plans ninyo. Anong difference ng architectural plan at structural plan? Structural plan is ang makita ang lang niya column, beams, slab dito. So dapat naka-layout na din ang location ni girder, din location sa mga beams ninyo. At syempre, paano may class rate of framing? So usually, may framing plan naman. So, paano ito ma-represent ang ato ng mga loads sa mga beams and girders na ito? Do we need to analyze each beam? Actually, hindi. So, brown na ito, we need to select critical frame na may duwat at prevailing na direction. First is, ang direction along this longitudinal axis, meaning, we need to consider one critical frame sa long beam. Kalaba ang frame na ito. Ang isa is along the transverse na ito. So, natawag na siya ina-frame kasi ari siya, last out na ngayon. Okay, so this is your bend. Natawag sa this is structural bends. This is not a framing plan. Okay, so this is a structural bend. Meaning, ina-represent niya ang imo nga bend na aring column ng girders nimo. Kaya ang inyong overhaul, aside from determining kung anong inyong floor framing plan, dapat maka-identify kung saan inyong mga critical bend. Siyempre, gamiton na method in distributing some loads ninyo is one-way distribution. So, magamit ka sa unitary weight. Okay, one-way na tapos ka ng imo din na slab configuration is two-way. Kasi pag check mo din, this will require two-way na distribution. Yung pinaka-safe na assumption is a one-way lang siya. Meaning, tanan na dead load na within this area, tanan na live load within this area, tanan na earthquake na wind load is dali lang din siya na unitary weight. Kag, dali mo siya i-apply sa imo structural bend, tanan mo na dead load, live load, earthquake, kag wind loads. Okay, so dito siya ma-reflect nila yung inyong dead loads. Tapos, dito na ma-reflect ang makalagay loads din niya. Question, paano mag-determine sa critical bend? Primary yung consideration is kung ano ang critical bend ang may aras ng largest na tributary weight. Ang maganda mo, kasi syempre kung dako yung tributary weight, mag-distribute ka sa imo mga floor pressure, external wind pressure, it will generate a much larger na uniform load na aras sa floor level, yung uniform load na aras sa exterior na part. Ang unang first primary consideration in determining sa critical bend natin. But, there are considerations. Siyempre, sa imo mga interior bend, wala ka diya partition, meaning wala ka sa wall load. Ang imo naman yung exterior is may ara ka sa wall load. So, you need also to consider ang bend na ara sa exterior na sides. So, simple ta, pila ka bilog in yung critical bend. Duwa sa long beam, duwa sa transverse, meaning isa ka interior, isa ka exterior, tapos sa transverse, isa ka interior, isa ka exterior. Okay na, agin na mo na. Kaya wala ka kabalo, di in pa-occur ang critical loads. Even though kabalo ka, sir, what if interior ng pelikon naman? Kabalo kami, sir, na mas critical, di kayo naku yung critical weight. Kasi problema, wala ka mag-partition loads. Kasi posible na matabo, na mas critical ang dead load nito. Sir, that is for dead load only. How about earthquake load? Earthquake load mo is light also, di ba? May dead load. So, sa live load mo is gamay. O, dagay na po si live load, okay, posible na gamay si dead load, posible man na magamay si earthquake load. Dali, even though gamay din mag-tributary weight, kaso may arang sa wall naman na dead load. So, ang inang portion, that is just based on our perception na sa amuning idea na mas dako ang tributary weight. So, ma-prove lang din siya kung sinong critical kung masuma na siya. Muna nga di ako pinikambal na amon yung critical na amon nga framing itungod na
nabalaan ng mas damuting loads, but wala kang makikita na initial na calculations. Muna nga, prior sa inyong proposal defense, you need to propose initial calculations para makita hindi yan ang possible na mag-occur ang mga critical loads ninyo. Ang initial pinanglan. So, ang initial pinanglan is architectural plans, structural framing plans, then you need to make your structural bend. Okay? So sa inyong structural bend class, as na isang bukid na. So for example, ang inyong ground level, di ba nakaimong ako sa inyong architectural plan? Di ba may mga floor to floor na pumunta na say 4 meters sa ground, tapos lagi is 3.5, tapos lagi is 3.5. Tapos syempre may footing ka. Muna nga, prior to defense, kinanglan, may aral naman ako sa soil investigation report, aral nila mismo ang recommendation kung ano kadalo ang inyong footing. So, let's say, si geotechnical engineer na gambal nga, ang depth ng footing ang gamitin is at least 1.2 meters. Meter na siya at least, meaning, hindi na yung kadalo beyond that. So, magdugang sa inyo nga, 1.2 meters. So, sa ato ng framing plan, usually class, sa ground floor, wala nagabutang beams. Kaya ang ato ng ground slab is ina-arrest na yun directly kay soil. Unlike yung suspended slab natin, na pwede mo siya, suspended slab, bigyan niyang beams and girders na may mag-carry siya. So may option ko muna sa inyong ground floor na maging slab or break siya. So wala na siya beams unless ang inyong maduta is mo, nakita kami na maduta, so kinangan mo lang sa beams and girders. Okay? So ang usual combination natin. And sometimes, pwede ka makabutang typing. Anong reason? I-try na i-drawing yung framing plan natin. Kasi this is roof deck, third floor, second floor, tapos let's say this is the ground level. Okay? Tapos, ang footing natin. Walang taon-ta, ang column ta, halin sa top ng footing, makadto sa second floor is laba siya. So, matabot na rin, maging slender si column ninyo. So, ang needs ninyo is, mabutang lang sa footing typing. Para malesen nyo ang iyang effective length, para makikimal lang ang effects ng slenderness. Kasi kasi yung slender column, we need to consider slender column sa inyong design. Okay? So, ang initial nyo nito yung mapalibugan is, ano ang inyong mga architectural requirements. Okay, para ma-finalize nyo din ang columns malungit, then configure nyo na get anong itsura sa inyong framing plan. Okay, hindi ka muna na yung design loads, samtang wala ka framing plan. Kaya kung una yung design loads ninyo, may possibility na malain ang inyong nag-load tungkol na yung configuration rin. Okay, for those na may mga horizontal structures, okay, ang first na i-locate is pasunodon nyo ng inyong horizontal elements, mga vertical elements mismo. So dapat may specification na anong initial size sa inyong mga girder, kung i-stress na siya or steel, dapat may dimensions na anong length na span, hindi nyo ang mga poste ninyo. So dapat may mga dimensions, hindi pwede nga wala siya dimensions sa kayo. Yung basihan ninyo prior to your structural analysis. Kaya nyo yung class na structural analysis is muna siyang medyo hapos na part kay familiar ka mo sa methods. So kung framing na iyan, you use MDM, kung bridges, you use influence lines. For steel, pwede ka mo approximate analysis. So dapat na methods for the structural analysis. Anong pinakalawig o pinakamuglay? Ang pag-configure sa architectural requirements at ang structural requirements. Pinanglan na sa atin properly na compliant kay code. Okay, kung ang pinaka-code kung pwede nyo ma-apply sa inyong mga structure, may requirement for architectural for hospitals, for any other structures, or sa schools, or sa mga teachers natin, dapat compliant first the architectural plan. Okay, pinaka-first give na scrutinize sa inyong proposal is ang inyong mga architectural plans. Kaya mo ng first impression kung anong sa inyong building. Hindi ba sa inyong proposal o initial yung mga concept, di ba? Daliya, ang mga detailed na dapat compliant siya kay NGCP. So dapat nanantungan ninyo from your building design, i-apply today. Tapos for the horizontal, kanang sa requirement ni DPWH mga components. So dapat putihan nyo din kagasigol. Kaya kung ulitin ang pinakalalit ng part ay dapat as pag-apply ng proposal na ready na inyo ng mga
format mula sa structural analysis. So kung framing ka mo or vertical ka mo nga structure, dapat may MDM na mga program. Kaya dapat makita namon nga ready na inyong mga programs prior mo mag-compute for the project. So for bridges, dapat ready naman inyong mga influence lines, maka-generate mo influence lines using Excel. Medyo challenge naman yun. So dapat makainod ka mo sa existing ng mga programs. Okay, bawal si STAAD. You can use STAAD for checking, but ang inyong hindi ang program should be made using Excel. Okay, ang reason behind is dapat kabalo kung makinig sa mga logic functions ninyo. They would learn class kung mag-diretso ka sa advanced na level without knowing how to make logic functions ninyo na mag-prepare sa program. Kaya even STAAD class, mag-design loads ka mo, you need Excel Japon sa pag-hipos ng mga loadings. Sa STAAD, hindi niya kaya mag-generate loadings directly. So, prepare na ka mo sa inyong mga design loads formats. For example, yung mga summary na kamagay sa mga dead load, paano mo himuha ng mga self-weight, superimposed loads, tapos mga category ninyo, anong iyang makikita with, including ang sa live load, ang mga live load reductions ninyo, so dapat makahimot ka ng program directly. Ang mga siyang pinakadamo na preparation na dapat tungaan yung paano siya i-strategize na maka-generate ka mo sa initial na structural analysis. Meaning, at the end, or at the presentation sa proposal, defense ninyo, may mga program na kamo na i-present. So, initial na kamo na architectural. I mean, final si architectural, final naman si framing plan, final si design loads, kami initial na kamo mga dimension. Siyempre, initial niya siya na i-prove niya pa niya yung project to kung sufficient ang inyong mga starting dimensions. Kaya ang ating approach niya class, ito yung magambal na trial and error sa dimension. Yung brata is may initial dimension, we will do structural analysis, then by design, we will check its adequacy kung makasarta. Kung siya kay hindi ka kasi ka sa ito na approach hindi reinforce na matrial section. Kaya nga, itabulit na sa trial section na isa-isa kay overall siyang framing ng overall na ito. Overall. Okay? So by next week, dito i-discuss para at least complete ko kamutalan kung paano kumbaga ng structural analysis in general. Kaya nga, ang MDM is just part of the bigger picture, meaning ang load combi ka mo, hindi ang load sa pinaload combitan. Hindi ba usual ang naandan, WU is equal to 1.2 W10 plus 1.6 W-live. Never ni siya na-mention sa NSCP. And if hambal sa NSCP, if you are looking for the factored moment or required moment, kinanglan, i-factor is not the loadings, but rather, ang moment is mula si 1.2 and then plus 1.6 and live. So kung may mga framing ka, after sa inyo ng MDM, kung anong moment mo din na due to that load, dapat combine naman siya at the same location kung anong moment mo na due to live load. So anong buwak sa name? Kung nakakadouble ang project study, ito mo damo ka mo tables na needed for MDM. May MDM ka mo for each load cases and for each framing system. Ano naman ang medyo advantage sa may mga horizontal structure? Wala sila MDM actually. So ila is influence lines, lesser tables sila na mamigpis ang ila na study compared sa mga vertical framing system. So medyo dasig ila yung staff analysis. So hindi pa rin next kulipan, paano magtimo sa program for MDM for those na may vertical structures and program for influence lines for those na may mga horizontal structures mismo. So more on preparation din, dapat may proposal ninyo, ma-convince nyo yung panel na ready na ito mo mag-project ko by presenting sa inyong mga programs as well as ano na ganyan, final na ganyan si architectural. So dapat planuhan na ganyan, dapat i-execute this week or by next week niya at mga drawings ganyan. Eh, as long na wala din siyang step 1 ninyo, ang architectural at structural plans, may hindi yung pag-iyo. So dapat final din siya. May once wala kang sine, hindi nyo pag-iyo ang inyong mga design laws with member. Ito ang first step. Second step is the design laws. Okay? So by next Wednesday, ma-discuss ko kung paano i-approach as a whole ang structural analysis. Kaso limited lang din sa vertical, so wala ako na yung mag-set sa horizontal. Kaya
But this maka-idea lang naman for those on horizontal kung paano mag-analyze vertical building. This is reinforced concrete design na designated for vertical structures. Na ibang subject na for horizontal. Tapos na idea lang kung paano na-vertical. Okay, practice lang for those na wala din. As early as now, mag-ano na kamo heads up kung anong being prepare. Dahil hindi actually class ng short na kitang time. And ang target is before mo filtrate, hopefully, tapos na tanan ng inyong mga post titles. Kaya after isang UWIC, di ba nga ng period na filtrate na. So, okay lang kung same na mga destination sa inyong group. Kung nakasplit ka mo, meaning, although sa get na matapos ang Thailand tour, ang Singapore tour, or ang local tour, tapos ang exam, prior mo mag-redefense. Di ba nga maximum redefense na rin? Palinis isa or dua? Okay, isa na po defense. Kung isa na po defense, ang maximum makimining, kung ano itong mga deficiency sa first yung na-proposal, dapat pag-redefense ninyo, makainin na natin. So, ano ang goal ni Dere para maging stress-free ang inyong field trip? So, dapat, prior to field trip, accepted din. Okay, para wala paligban ninyo ang mga division sa lab, hindi na ang proposal, stressful plus resilient defense. Dapat ako nakita mga experience before naka-test na ilang friendship. So, si Project 2, pinaglas ang maker or breaker sa friendship. So, I last year, worst ko na nakita akong experience. Ano bigyan? Ikatatlo na nila ng defense. Tapos ending, ang duwa or tatlo, ang design na nila na masipak na lang sila, bayaan nila iba nila ng grupo. Or ang ilang plan is ma-re-enroll na lang. Tapos sa tatlo, tubala na sila. Ano lang desperate enough ka na rin na gusto mo mag-graduate. Ito mo, hindi ka mo aligned sa inyo na gusto i-target. Wala nga mga talapuson. So, please as early as now, i-counter-check naman ang inyong mga mukod. Hindi magawa ang mga tugtog ng pagkasa. Okay, pasugod pa lang, makita na lang mga initial, yung mga tendencies. Okay, how much more proposal defense nga damo hindi sa mga requirements. Ang title hearing class is gamay na niya, sin gamay na niya siya yung preparation. Si proposal defense is ano siya ang final boss hindi semester. Siya ang maka-decide kung makagraduate ka sa March. Kaya kung hindi ma-accept ang iyong proposal, automatic ma-re-enroll ka by sa consent sa project study 1. And last year, sa luckily, na Manila, na represent Manila sa defense nila, nakuha sila apat na itong nag-defense sa proposal defense. But, fortunately, na-accept ng ilan ng proposal by the defense. So, sa structural, wala ka na delay. Sa constant damo, ito mga 3 or 4 groups, so nang sulit, project study 1. So, looking forward sa structural na wala mga kapisan ng tanan. Actually, ang inyong is somehow familiar naman kamo. Kaya dahil sa consmat, kaya ang familiar, hindi ilang explore. So, ginagastay lang kamo nga kapos ito. Wala kinagano ginagayon asa kabalo ko dapat ang requirements ng mga art set, tapos yung mga other subjects, baka mga manila pa mga sa RCT. So, mag-quiz na next week, 1 hour lang. Kaya ilan na quiz mo for 1 hour. Sige mo natin. Kaya 1 hour. Tapos, next 2 hours, ma-discuss sa structural analysis. Anong approach natin? Okay, pag-atis na idea. So, ang inyong overall idea, let's say before sa meeting the next week is, please, subukan na inyong architectural plan at structural framing. Ang pinagkinanglan yung prior na mga design course. So, yung mga critical bed na may consult that with your advisors man, okay man ang mga location, sa inyong mga architectural plans. Kaya may sa mga cases na wala nakita sa architectural plan, mag-design notes na papakonsult, dapat iliwanod. Okay? So, ano siya case by case, inyong architectural plan, inyong mga structural framing. Kaya to one time, hindi ko ako advisor, sa PIAC to explain ko ng advisor. Kapag present sa iya, miss, tapos na design load, verify, lang, o pag-check. Sa naman eh, iwag na na. Dapat pag-check na inyong architectural plan, tapos structural plan, and so on. Progress siya, so please be mindful ng also sa schedules, especially for those supervisors na. Okay? Kaya ako na gusto explain na mo na ma-apply nyo ang na-learn ninyo sa project study. Okay?
8. So this is for RCDM. For those yung mga steel na structure, kung negotiate kay Sir Noel, yun yung mga types ng framing ang inyong magamiton. Ito na steel ganit, steel. Yung may sarabelo, steel. Steel mo, steel. So kung mag-solve na mo kay Sir Noel, na i-align naman ang inyong discussion sa SDN na magamit sa inyong circuit study. So either MRF man na siya or basic rate. O suggestion ko, MRF ka na. Para hindi ka maniging masaksual analysis. Yan ang mga basic rate. Yung nilay ang masaksual analysis sa basic rate. Okay. Muna yung feeling, kanina ako magpilahay, wala